how a 32-year-old person is able to amass at least 34 billion pesos in wealth. Oo. So, given that, pare, kailangan natin malaman. Intindihan natin ngayon. Paano siya naging billionaire. Correct. Okay. Paano mo maging bilyonaryo? Okay. Na nepo baby. Okay? Katulad ni Leandro Leviste. Number one, magtayo ka ng solar company kahit wala kang alam sa solar company business. Okay? So, pare, nagtayo siya nun. Number two, pag nagtayo ka ng solar company, huwag ka munang bumili ng solar cells. Huwag kang gumawa ng produkto. Huwag kang gumawa ng research and development. Wala. Bago pa siya bumili ng solar panels, everything, kinausap niya na si Mami. Siyempre. Oo. Ang sabi niya kay Mami, pwede mo bang siguraduhin na may customer ako? Ganito yung usapan na yan. Paying 34 billion. Ha? Wala 34 billion. Pero, kaya kita pula ng kontrata. Ano bibigay sa'yo ng 34 billion? Yung nanay niya, pare, is pinush. Pare, pinush siya sa Congress, Senate. Sa Congress, pinush din kay Duterte. Eventually, sinay. Ang prangkisa, ang franchise ni Leandro Leviste. Okay. Ang ibig sabihin ng franchise is, yung Pilipinas, ine-ensure na bibili sa kanya ng kuryente. Correct. Na pag may nilabas siyang kuryente, bibili siya ng kuryente. Okay. Yun nangyari. Yun ang number two. At yun ang ginawa ng nanay niya. Correct. At yun ang ginawa ni Tatay Digong at nabigay yun sa Okay. Number three, may targets yun. Oh. Siyempre dahil pare, batas yan, at dahil para sa bayan, may targets. Kailangan niya, after 5 years, by the way, binigyan pa siya ng 5 years na palugit. Correct. Binigyan siya ng palugit na kailangan niya magbigay ng a certain level of thousands of megawatts ng electricity. Di ba? So, para sa taong bayan, hindi niya yung nagawa ng 2024. Ang naging score niya, out of 100%, 10%. Pare, wala. So, ang nangyari is, binenta niya yung kumpanya niya sa Meralco. Binenta niya, technically, yung kumpanya niyang walang laman. Walang solar cells, Meron siyang prangkisa. Yun ang laman! Na worth 34 billion pesos. Nagaling sa nanay niya. Now, at kay Tatay Digong, huwag nating kalimutan. I now dub Leandro as the ultimate genius. Nepo baby. Guys natin to in one sentence. Tama. How to be a billionaire. Oo. Buy and sell government franchises. Handed to you by Mami and Tatay Digong. Tatay D. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sunday! Ngayon, pag-usapan po natin itong balita patungkol po dito kay Congressman Leandro Leviste na kinasuhan po. Sa Office of the Solicitor General kaugnang sa solar project nito sa General Santos City ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula kay Pamela Adriano Pam. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na nagsampa ng kaso ang Office of the Solicitor General laban kay Batangas Representative Leandro Leviste sa Regional Trial Court ng Taguig City. Sinabi ni Garin na kauna ito sa solar project ni Leviste sa General Santos City. Ayon pa sa kalihim, hindi siya makapagbigay pa na karagdagang detalye ukol dito dahil ipinagkakatiwala na anya ito ng DOE sa korte. Pero ang halaga umano ng danyo sa kaugnay sa isinampang kaso kay Leviste ay nasa 3.08 billion pesos. Nagpadala na ng mensahe ang DDWB sa Solicitor General pero wala pa itong tugon sa ngayon. Ako si Pamela Adriano ng GMA sa Radyo DDWB. Balik ang totoo. Isang Filipino galing Bangkok. Ayan. So, kinasuhan po itong si Leviste ng Office of the Solicitor. 20 na maleta times 3. Office of the Solicitor General dahil po sa hindi po nakumpleto o hindi po nagawa na proyekto po sana para sa Mindanao. Kuryente para sa Mindanao. Yun po yung proyekto nitong si Leandro Leviste
na hindi po natupad. Ngayon, ito lang yung napaka-ironic o parang hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kung ako po yung isang DDS na taga Mindanao na pinangakuan ng kuryente nitong si Leandro Lebiste, yung kumpanya nito, pero hindi pala kayang gawin o hindi pala tutupad sa kontrata sa gobyerno. Parang kunwari ako isang DDS, sasama loob ko dito kay Leandro Lebiste kasi alam nating lahat na ang Mindanao ang pinakakapos at madalas ang brownout dito sa Pilipinas. Alam natin yan. Laging nababalita yan, shortage ng kuryente sa Mindanao. Tapos, merong isang ganitong katulad ni Leandro Lebiste na 32 years old yata to. Bilyonaryo. Napakaraming pera, pero hindi tumutupad sa usapan sa gobyerno. At ito pa masama. Ito pong balita na ito, ito pong kaso na ito, ay nagbunso dahil na rin sa pagtutulak ng kanyang ina, pinupush siya ng kanyang ina para mabigyan ng kontrata ng gobyerno. Inilapit to, ipinush ito ni Loren Legarda kay Digong para makuha yung kontrata at makapagbigay kuno ng kuryente doon sa Mindanao. So ito po ay pagtutulong-tulong ni Digong, ni Loren Legarda at ni Leandro Lebiste. Na ngayon, itong si Leandro Lebiste tinuturing pangbayani ng mga DDS. Hindi nila alam, itong si Leandro Lebiste ay hindi tumupad sa usapan o hindi tumupad po dito sa kontrata diyan sa Mindanao. Kaya po kinasuhan siya sa General Santos City. Tapos kung kayo diyan kay Leandro Lebiste, kayong mga DDS, kung makasuporta kayo diyan at kung makasigaw kayo ng pagsuporta kay Leandro, ganun-ganun na lang. Pero hindi nyo pala alam, si Leandro Lebiste ay pinabayaan kayo dyan sa Mindanao at hindi kayo binigyan ng karampatang yung nakasaad doon sa kontrata, yung ibibigay na kuryente sa inyo. Saan ka nakakita nun itong si Solar Boy, biruin mo, nagtayo ng kumpanya, walang solar panel, walang kahit ano man lang na, walang kahit ano pero meron siyang naging kumpanya na nanalo sa bidding doon para sa kuryente sa Mindanao. Imagine niyo po kung paano po yan nangyari, kung paano po tayo nasindikato ni Digong at ni Leandro Lebiste. Tapos suportado pa to ng mga DDS. Kaya nga alam nyo, ako tingin ko kaya ganyan si Leandro Lebiste na napakaingay at kung ano-ano mga kinukuda ngayon. Para mapagtakpan yan, yung kanyang kaso na yan o yung multa na yan na pinababayaran sa kanya. Para hindi masilip yan. Para mas umingay yung kanyang mga ginagawa kaysa doon sa pinababayaran sa kanyang multa. Pero yun nyo meron siyang press con nitong mga nakarang araw, sabi wag daw siyang patayin. At kung yung mga kinukuda niya parang nanganganib ang buhay niya. Leandro Lebiste, manganganib ang buhay? Alam mo yung nagdadrama siya para matakbuhan yung kanyang obligasyon sa mga taga Mindanao.
Kaya pala biglang naging DDS to, biglang naging super supporter ng mga DDS. Pati yung nanay naging solid DDS at malabo nga kumampi sa ating gobyerno ngayon o magbalik loob sa gobyerno o kumbage kumampi kaya Win Gatchalian bilang Senate President. Malabo. Bakit? Kahit na kumampi si Loren Legarda sa ating Pangulong Bongbong Marcos, alam niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos napakatuwid. Kapag ikay gumawa ng kasalanan at ikay nademanda, ikay nagkakaso, kailangan mong sagutin yan. Kailangan mong harapin yan kahit kaalyado ka pa ng Pangulo. Dito nga naman kay Sara Duterte, kung sakaling manalo si Sara Duterte sa 2028 at makasuhan si Leandro Lebiste, gano lang naman yung kalabitin ni Sara ang mga maglilitis diyan at i-acquit etong si Leandro Lebiste na alam naman natin na ganyan talaga ang kalakaran ng mga Duterte. Alam natin na ganyan talaga ang kanilang gawain. Kinakasuhan pa lang yung kanilang kaalyado, hindi na makakaakyat sa korte, mababasura na kagad sa unang step pa lang ng kaso. Kaya ganyan po ang kanilang ginagawa diyan. Yung kanilang yung kanilang tawag dito, yung kanilang pagsuporta ngayon kay Digong ay para hindi makulong si Leandro Lebiste. Kaya kita nyo paglaban kay Ralph Recto, paglaban kay Vilma Santos, yan ang ginagawa ni Leandro Lebiste kasi nga alam niya na nanganganib siya at yung kanyang mga kayamanan na natipon niya at the age of 32 pwedeng mawala sa kanya dahil sa kakamulta diyan sa mga ginawa niyang katarantaduhan at hindi tupad sa kontrata para sa kuryente sa Mindanao. Kaya ewan ko, kapag ikaw sumusuporta kaya kay Leandro Lebiste ngayon, tapos ikaw DDS, taga Mindanao ka, napakaengot mo na lang talaga. Yan ang laking perwisyong ginawa sa mga taga Mindanao, sa mga kababayan ni Digong, sa mga sinasabing Duterte country. Kaya pala laging brownout dyan sa inyo sa Mindanao dahil kay Leandro Lebiste. Tapos susuportahan nyo pa. Ewan ko na lang. So ito po yung video para mapanood po ninyo yung mga drama ni Leandro Lebiste. Ito po yung video niya, panoorin po ninyo. Salamat din po doon sa politically corrected. Salamat dun sa dalawang nauna nating paunang video kasi kaya ko rin yan sinama. Nakakatawa po at totoo yung kanilang mga sinabi. Kaya salamat po. So yun lamang po. Ito po yung video ni Leandro. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Tanong nyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin na you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon.
basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tobacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Kasama ko ron, huwag niyo rin akong patayin, ha? Sir, sorry, going back lang to sa filing ko ninyo today, if you can also comment on the statement of Yusek Claire. She's saying, ang source ng DO ay pagdirekta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasambahan ng kaso ang Ombudsman dahil itingalan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan pa niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang. Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are not taken by the us? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin, at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not filing cases against Well, Mas komplikado doon. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Okay. Sir, you also said that Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito at si Yusek Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito, at kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na sampahan siya ng criminal case, si Yusek Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, Attorney, nothing more you want to add? Oo, wala na. Okay. Kasi ano lang well, as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. Magbayad lang ng 110 million.
Oo naman. Oo. Tapos, ito, Pakulong na lang yun. dagdag ko to. Yung 110 million pesos na babayaran ni Yusek Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Kaya, umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Sir, also you said, kasi nga, iba yung kumpanya na ibinenta ninyo. Hindi ito yung may prangkisa. Ano po yung nangyari dun sa kumpanya na may prangkisa? Kayo po ba ay nananatiling owner po ng Solar Para sa Bayan as we speak? Ano na po ang status nitong Solar Para sa Bayan na may prangkisa from Congress? The essential point po is, for various reasons, wala nang prangkisa ang Solar Para sa Bayan. Unang-una, nabanggit ko po kanina, para malinaw po, nakalagay sa prangkisa dalawang probisyon. Una, within 2 years, kung walang operasyon, ito po ay ipso facto revoked. Automatic po. Pangalawa, kailangan ng implementing rules and regulations para mag-operate at hindi po ito inilabas, kaya hindi po siya namin na inoperate. At noong 2022 pa lang ay may bagong general law na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE para may repealing or a mandatory clause para wala ng bisa o wala ng saysay ang prangkisang ito. Given the foregoing, I think we can say na wala na ring Solar Para sa Bayan franchise. Sarado na po. Opo. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.